Talagang kakaiba ang batang 5 taong gulang na ito. Ibinigay ng ibang bata ang sombrero sa guro, pero kay multo ibinigay ni Seokwoo. Natakot ang guro't mga bata sa kakaibang kilos ni Seokwoo. Kahit ngayon sa kalye, may shaman na nagsabing espesyal si Seokwoo. Nakitang hindi matino ang shaman kaya agad inilayo ng magulang si Seokwoo. Tunay nga, tama ang sinabi ng shaman. May multo palaging nasa tabi ni Seokwoo. Pero di siya sinaktan ng multo dahil si Yuri, kanyang tunay na ina ito. Nahulog ni Seokwoo ang tasa, tumilamsik ang tubig sa paligid. Kinuha niya ang saksakan at naglakad papunta sa outlet. Nang malapit ng makuryente si Seokwoo, sumigaw si Yuri. Kaya't ang kamay ni Yuri ay tumagos sa katawan ni Seokwoo. Mabuti na lang, naagapan ng madrasta si Seokwoo. Matagal nang naging multo ang tunay na ina ni Seokwoo. Hindi mapigilan ni Yuri ang pagmamahal sa anak kaya laging nasa tabi niya. Tinangka ni Yuri na protektahan si Seokwoo sa araw ngunit walang epekto. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Yuri. Masaya na si Yuri na makita ang anak araw-araw. Sa gabi, bumabalik si Yuri sa kanyang mga abo. Maingat siyang naglalakad, parang may kinatatakutan. Bigla, hinawakan ng shaman ang leeg ni Yuri mula sa likod. Ang shaman ang nagdadala ng mga kaluluwa sa muling pagsilang. Dahil sa ugali, hindi niya natapos ang mga gawain, dumami ang mga multo. Kabilang si Yuri sa mga ito. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ni Yuri. Nagdala ng pagkain ang magulang para sa pag-aalay. Umiyak ang ama habang pinupunasan ang larawan, nagpakatatag ang ina. Sinabi ng nanay sa tatay na, "Wag nang umiyak." Pumunta ang nanay sa banyo at ginamit ang tunog ng tubig para itago ang pag-iyak. Nakita ni Yuri ang sakit ng nanay, kaya nalungkot din siya. Paalis sila, sabi ni Yeonji tawagan ng bayaw para sa anibersaryo. Pero tumanggi ang nanay dahil may asawa na ulit siya. Ang tinutukoy nila ay si Dr. Kang Hwa. Isang araw bago anibersaryo ng dating asawa, nagbibiro pa si Kang Hwa sa mga kasamahan. Masaya silang nag-usap at nagtawanan. Pauwi galing trabaho, sumayaw si Kang Hwa sa tugtog at nag-enjoy sa buhay. Mukhang nakalimutan na niya ang dating asawa. Noon, sina Kang Hwa at Yuri ay nagka-love at first sight sa pagpapakilala ng kaibigan. Pagkatapos ng 4 na taong pag-ibig, bumalik sila sa bar kung saan unang nagkita. Noong panahon na iyon, may football match at naayos na ang kanilang engagement. Tila lahat ng naroon ay masayang nag-cheer para sa kanila. Nagpakasal sila agad, ngunit hindi inasahan ng mga tao na 9 na taon lang pala ang kanilang kapalaran. Ito ang huling pagkakataon na hinatid ni Yuri si Kang Hwa sa trabaho. Noon, si Yuri at ang kanyang buntis na tiyan ay nagtatapos ng serbisyo nang may biglang tumawid sa kalsada. Umiwas ang driver sa taong iyon at ang kotse ay sumugod patungo kay Yuri. Hindi sinasadyang tumalikod si Yuri para protektahan ang bata sa kanyang tiyan. Nahulog si Yuri sa kalsada, natatakot at bumubulong na iligtas ang kanyang anak. Sa oras na iyon, may pasyente sa ospital na nasa kritikal na kalagayan. Binaliwala ni Kang Hwa ang pagtutol ng propesor at nagpa siyang mag-opera para iligtas ang pasyente. Ayaw maabala ni Kang Hwa sa propesor, kaya pinababa niya ang telepono sa iba. Sa oras na iyon, umabot sa propesor ang balita ng aksidente ni Yuri. Kaya't agad niyang pinatawag si Kang Hwa. Nang mga sandaling iyon, nasa panganib ang buhay ni Yuri at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Marahil hindi na sila makapaghihintay na dumating si Kang Hwa. Hinawakan ni Yuri ang braso ng propesor. Nagmakaawa na iligtas ang bata sa kanyang sinapupunan anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, narinig ni Yuri ang iyak ng sanggol. Napaluha siya at pagkatapos ay tumigil sa paghinga. Kakalabas lang ni Kang Hwa mula sa operating room. Hindi niya inasahan na mamamatay ang buntis niyang asawa sa operating table dahil sa aksidente. Tumakbo si Kang Hwa papunta sa tabi ni Yuri. Ayaw niyang paniwalaan na totoo ang nangyari. Hinawakan ni Kang Hwa ang kamay ni Yuri at umiyak. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sinisi niya ang propesor sa pagpapanatili ng bata laban sa gusto ni Yuri. Di niya alam na malubha si Yuri at di na maliligtas. Mula noon, si Kang Hwa ay nagkaroon ng psikolohikal na problema sa operating room. Dati, sabi nila na kapag ipinanganak ang sanggol, hindi ito makaiyak. Dapat sana'y masayang tinanggap ng dalawa ang kanilang anak. Ngunit sa loob lang ng 1 buwan, nawala ang pinakamamahal niyang asawa. Hindi nila natupad ang kanilang pangako. Mag-isang binisita ni Kang Hwa ang kanyang anak. Ang kanyang damdamin ay hindi masaya o nagulat. Sa burol ni Yuri, karamihan sa mga nagluluksa ay umalis na. Sa huli, hindi na napigilan ng ama ni Yuri ang pag-iyak ng malakas. Walang paraan para harapin ng kalmado ang paghihiwalay. Kahit may paraan, ito'y kunwari lang. Si Kang Hwa ay lasing sa gilid ng daan. Sinisi niya ang sarili sa lahat at sinampal ang kanyang bibig. Lumuhod si Kang Hwa sa harap ng mga biyenan, nagmakaawa na ampunin ang anak ni Yuri. Dahil dito, agad na tumanggi ang kanyang biyenan. Sa totoo lang, matalino ang biyenang ito.
Alam niya na ang bata lang ang hindi kayang bitawan ni Kang Hua. Kung pumayag sila, baka mag-isip ng masama si Kang Hua dahil sa pangungulila. Sinabihan ng ina ni Yuri si Kang Hua na alagaan ang bata. Basta't abala siya, malalampasan niya ang mahirap na panahong ito. Mula noon, nagsimula ng bagong buhay si Kang Hua. Pinangalanan ni Kang Hua ang kanyang anak na Sowu. Araw-araw niyang inaalagaan si Sowu. Kahit gaano ka-busy, inaalagaan ni Kang Hua ang anak niya. Hindi pa rin siya komportable kapag may libreng oras. Lumipas ang taon at natuto ng maglakad ang anak niya. Dumating na naman ang taglamig, pero hindi na siya nag-iisa. Ngayon, 5 taon na si Sowu at may bagong pamilya si Kang Hua. Pag nag-iisa at nakakakita ng mga mag-asawa, naiisip pa rin niya si Yuri. Hindi alam ni Kang Hua na laging nasa tabi niya ang kaluluwa ni Yuri. Hindi siya nagbabalik buhay, nananatili lang sa pamilya buong araw. Pag nakikitang malungkot ang asawa, di niya mapigil umiyak. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting humuhupa ang damdamin. Ang kanyang asawa ay nagpakasal na sa ibang babae. Ito pa nga ang nais makita ni Yuri. Nagkakilala sina Kang Hua at bagong kasintahan sa med school. Si Minjung yon at talagang type niya si Kang Hua. Isang araw, narinig ni Minjung na may girlfriend si Kang Hua. Matapos yon, tumigil si Minjung sa paglapit kay Kang Hua. Nang pumanaw si Yuri, si Minjung ang humawak sa sanggol. Hindi alam ni Minjung na asawa pala ni Kang Hua ang namatay. Nang bumisita si Kang Hua sa anak ng solo, doon nalaman ni Minjung. Kasalukuyang umiinom si Kang Hua sa gilid ng kalsada. Umupo si Minjung sa harap ni Kang Hua at umorder ng pansit. Mabilis sinabi ni Kang Hua na, di siya kakain, isang mangkok lang kay Minjung. Agad sumagot si Minjung, nakakainin niya ang 2 mangkok mag-isa. Sa wakas, ngumiti na rin si Kang Hua. Matagal nang hinintay ni Yuri ang sandaling ito ng ginhawa. Ilang taon pa, nakita ni Yuri ang pag-ibig nila hanggang sa araw ng kasal. Ngunit may kakaibang pakiramdam pa rin siya. Pagkakasal, umalis si Minjung sa ospital at nag-alaga na lang kay Sowu sa bahay. Naging tunay na ina ni Sowu si Minjung. Dahil sa matagal na chismis, tahimik lang si Minjung at di mahilig makisalamuha. Ngayon ang kaarawan ni Seo Woo at anibersaryo ng pagkamatay ni Yuri. Mukhang masayang-masaya si Kang Hua, pero sa totoo lang, tinatago niya ang kanyang lungkot. Ngayon, nasa bahay si Yuri at parang may ibang multo rin doon. Sa huli, may nakita siyang gumagalang espiritu sa tolda ng anak. Wala siyang mapupuntahan kaya dito siya nagtatago buong araw. Walang pag-aatubili si Yuri na palayasin siya para sa kanyang anak. Sa oras na iyon, lumabas si Sowu mula sa kwarto. Nang lumapit si Sowu, tumigil siya at iniwasan si Yuri pumunta sa sofa. Labis na nagulat si Yuri nang makita niya ito. Ito'y nagpapakita na nakakakita si Sowu ng mga multo. Sa kindergarten, may batang lalaking nakakalakad sa mga pader. Si Sowu na malapit nakakakita ng espiritu at sumusunod dito. Matagal bago napansin ng guro na nawawala na si Sowu. Nalaman din ni Yuri na nawawala si Sowu. Sinimulan nilang hanapin sa buong kindergarten. Nang dumaan si Yuri sa kusina, bigla siyang tumigil. Nakakita siya ng multong tumakbo palabas ng refrigerator. Tumakbo si Yuri sa kusina, nakita ang anak na nawalan ng malay. Sumigaw si Yuri ng tulong, pero multo siya kaya di siya nakikita. Hindi rin nila marinig ang sinasabi niya. Sumigaw lang si Yuri ng pangalan ni Sowu nang biglang may reaksyon. Hinawakan ng paa ni Sowu ang pinto ng ref. Bumukas ang ref nang dumaan ang guro at nakita ito. Agad nilang dinala si Sowu sa ospital. Mabilis ding dumating ang ama at madrasta ni Sowu. Tumingin si Kang Hua sa vital signs monitor na matatag. Sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Tumakbo si Yuri sa shaman para magtanong. Kahapon, nalaman ni Yuri na iniwasan siya ng anak. Sabi ng shaman, huwag manatili sa tabi ng anak ng matagal. Dahil kay Yuri, mas maraming multo ang makikita ni Sowu. Labis na nalungkot si Yuri nang marinig ito. Kahit di na makita ang anak o mapunta sa impyerno, ayos lang. Gusto ni Yuri makitang maglakad ang anak bago umalis. Nang dumating ang oras, may iba na siyang inaasahan. Talagang gusto niyang makita ang bawat yugto ng paglaki ng anak. Hindi alam ni Yuri na sa ganitong paraan nasasaktan niya ang anak. Labis na nalungkot si Yuri pagkatapos nito. Naglakad siya sa abalang kalsada. Tiningnan ni Yuri ang masasayang tao at naisip bakit hindi siya kabilang. Ngayon, wala na siyang karapatang makita sila. Habang umiiyak si Yuri sa ulan, kumislap ang kanyang urn. Sa taglamig, biglang kumidlat at ang mga snowflake ay naging yelo. Napansin ng shaman ang kakaibang panahon at tila may naunawaan. Bigla, naputol ang kuwintas niya at nagkalat sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa normal ang panahon. Sa oras na iyon, nakita ni Yuri ang pamilya ni Kang Hua. Hindi inasahan ni Yuri na nakita siya ni Kang Hua.
Nakita ni Minjong na lumingon si Kangwa, kaya tinanong niya ito. Wala siyang sinabi. Baka may nakikita lang siya. Natagpuan ni Yuri ang mga snowflakes sa kanyang balikat. Habang siya'y nagugulat, may lalaking bumangga sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya'y muling nabuhay. Masaya niyang binati ang mga dumadaan. Dahil ang mabuhay ay napakaganda. Hindi nagtagal ay kumalma na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nabuhay muli. Sa sandaling iyon, lumapit ang shaman kay Yuri na may payong. Nag-alala ang shaman na baka magkasipon si Yuri, kaya inimbitahan siya. Tinanong ng shaman si Yuri kung ano ang ginawa niya para mabuhay muli. Lumabas na umiyak lang pala si Yuri at sinisi ang hindi makatarungang tadhana. Wala siyang nagawa kundi isumpa ng malakas ang mga Diyos. Hindi ito muling pagkabuhay, kundi isang uri ng paghuhukom. Dapat sanay hatulan si Yuri ng mga Diyos sa loob ng 49 na araw. Pagkatapos, siya ay muling mabubuhay o magiging isang uri ng hayop. Ayon sa hatol ng shaman, kailangan ni Yuri mabawi ang dati niyang posisyon sa pamilya sa loob ng 49 na araw na nangangahulugan na magiging asawa siya ni Kangwa at inamuli ni Sowu. Kung magtagumpay siya, tunay siyang maipapanganak muli. Kung mabigo, di alam ng shaman kung anong nakakatakot na bagay ang kanyang kakatawanin sa susunod na buhay. Pero nag-asawa na ulit si Kangwa. Kaya ayaw gawin ni Yuri yon. Unang pinuntahan ni Yuri pagkatapos maipanganak muli ay ang kanyang mga magulang. Pero di maganda ang puso ng ina ni Yuri, kaya't nag-isip muna siya bago umalis. Sa oras na yon, narinig ni Yuri ang usapan ng mga magulang niya sa nakababatang kapatid. Agad na nagtago si Yuri sa likod ng kotse. Habang naglalakad-lakad sila ng aso, bigla itong lumapit kay Yuri. Napaisip din ang ina ni Yuri, pero di niya napansin ang anak. Pagkatapos, pumunta si Yuri sa pub ng kaibigan niya. Pero sarado. Dahil sa OCD, inayos ni Yuri ang mga larawan sa dingding. Ang magulo na dingding ng larawan ay naging maayos. Kinabukasan, dumating si Hyunjung, kaibigan ni Yuri, sa tindahan. Agad napansin ni Hyunjung ang pagbabago nang makita ito. Mukhang may pumasok ng walang pahintulot kagabi. Binuksan niya ang cash register at sinukat ang kapal ng pera. Tinawagan ni Hyunjung ang kanyang asawang si Kyungsang. Inakala ni Hyunjung na nagnakaw muli ng pera ang asawa niya. Ayaw kunin ni Kyungsang ang 10,000 won dahil napakaliit. Hindi man lang makabili ng manok ang halagang iyon. Samantala, bumili si Yuri ng skewer sa kalsada ng 10,000 won. Ito ang unang pagkain niya sa loob ng 5 taon. Biglang dumating din si Kangwa sa tindahang iyon. Agad tumalikod si Yuri at nagtago sa likod ng poster. Mabutit bumili lang siya ng kape at umalis agad. Ngunit naiwan ni Kangwa ang kanyang employee ID card. Nais ni Yuri ibalik ang ID card kay Kangwa sa ospital. Maya-maya, may multo na pumasok sa kotse mula sa likuran. Inagaw nito ang upuan ni Yuri. Naalala ni Yuri ang babala ng shaman. Kung may makitang multo, magkunwari siyang walang nakita. Hindi nagtagal, nakarating si Yuri sa ospital. Ibinigay ni Yuri ang ID card ni Kangwa sa receptionist. Nakita ito ni Kyungsang na nagkataong dumaan. Naguluhan si Kyungsang at ipinikit ang mata, umaasang nagkakamali. Nang dumilat siya, wala na siyang nakitang anuman. Natuklasan pala ni Yuri si Kyungsang at tumakas agad. Nang makuha ni Kangwa ang ID, nakabaliktad ito. Inayos niya ito at nakitang may guhit ang larawan. Kanina sa bus, ginuhitan ni Yuri ang larawan ni Kangwa. Natakot siya ng kaunti dahil hindi mabura ang ballpen. Wala nang ibang pagpipilian kundi baliktarin ang card. Pero nakita ni Kangwa na ginamit ni Yuri ito para asarin siya dati, lalo na ang salitang tanga. Tinanong ni Kangwa kung sino ang nagpadala nito. Bago pa siya makasagot, may doktor na bigla na lang pumasok. May emergency sa ospital. May pasyenteng may punit na puso, kailangan ng agarang operasyon. Kulang sa tao ang thoracic surgery, kaya lahat ng doktor ay nag-oopera. Kinuha si Kangwa mula sa outpatient para mag-opera. Dati kasi siyang thoracic surgeon. Dahil sa pagkamatay ng asawa niya, 5 taon na ang nakalipas, takot siya sa operating room. Ngayon, pinilit niyang mag-opera para makaligtas. Bigla siyang nahirapang huminga. Nakita niya ulit ang bangkay ni Yuri sa kama ng ospital. Hindi pa rin kaya ni Kangwa. Sa huli, hindi nila natapos ang operasyon. Galit na iniwasan ni Professor Jong na pagalitan si Kangwa. Inalis niya ang certificate ni Kangwa at itinapon sa lupa. Tinanong niya kung ano ang kwalifikasyon ni Kangwa bilang doktor. Kung hindi natapos ni Professor Jong ang operasyon, namatay sana ang pasyente dahil kay Kangwa. Sa kabilang dako, binuhay ng mga Diyos si Yuri at unang nakita ang anak. Lumapit si Yuri sa bintana at nakita ang batang multo mula kanina. Bukod dito, laging sumusunod si Sowu sa batang iyon. Naalala ni Yuri ang panganib sa ref, kaya hinabol niya ang multo palabas. Matagal siyang naghanap pero di nakita si Sowu at ang batang multo.
Bigla, tumakbo ang batang multo mula sa loob at dumaan kay Yuri. Bago pa siya matawag, tumakbo na si Sowu papunta kay Yuri. Nang makita siya ni Yuri, agad niyang niyakap si Sowu. Unang beses na niyakap ni Yuri ang kanyang anak. Ang nararamdaman niya ngayon ay eksaktong pangarap niya noon. Ilang beses nang sinubukan ni Yuri yakapin si Sowu, pero di niya mahawakan. Ngayon, nahihirapan si Yuri yakapin ang kanyang anak. Sobrang saya niya, kaya ayaw niyang bumitaw. Sa sandaling iyon, lumabas ang guro mula sa silid-aralan. Inakala niyang yaya si Yuri na dumating para sunduin si Sowu. Hindi ito itinanggi ni Yuri, kaya masaya niyang inuwi si Sowu. Sa daan pa uwi, bigla na lang tumigil si Sowu. Gusto pala niyang pumunta sa parke para maglaro. Samantala, pumunta si Kang Hwa sa punerarya, pero tinawagan siya ni Minjong. Sa ngayon, nabulag si Yuri sa kaligayahang ito. Nalubog siya sa sariling mundo at aksidenteng nahulog si Sowu sa swing. Mabilis na tumakbo si Yuri para tulungan si Sowu. Nakita niya ang sugat ng anak, kaya nadurog ang puso niya. Umiyak si Yuri at humingi ng tawad kay Sowu. Patuloy pa ring naghahanap sina Minjong at iba pa kay Sowu. Sa sandaling iyon, narinig ni Kang Hwa ang pag-iyak ni Yuri. Bigla, tumigil si Kang Hwa. Maingat niyang tiningnan ang pinanggalingan ng iyak. Nakita ni Kang Hwa si Yuri, ngunit nagulat siya. Ang asawang nawala ni Kang Hwa ng 5 taon ay nasa harap niya. Nagulat din si Yuri nang makita muli ang kanyang asawa. Ibinigay ni Kang Hwa si Sowu kay Minjong. Wala nang oras si Kang Hwa para magpaliwanag kay Minjong. Pagkatapos, tumakbo si Kang Hwa para salubungin si Yuri. Nang itanggi ni Yuri ang lahat, ipinakita ni Kang Hwa ang ID niya. Hindi sinabi ni Yuri na siya'y dating multo at hahatulan sa 49 araw. Dinala muna ni Kang Hwa si Yuri sa hotel. Iniwan niya ang credit card at sinabing babalik bukas. Pag-uwi, tinanong ni Minjong kung sinong sumundo kay Seokwo. Sagot ni Kang Hwa, kaibigan lang daw. Nakitang ayaw magkwento, kaya hindi na nagtanong pa. Sunod-sunod ang text sa phone ni Kang Hwa tungkol sa gastos. Si Yuri pala ang nag-order ng maraming pagkain. Puno ng pagkain ang mesa sa kwarto ni Yuri. Kumuha rin siya ng maraming beer sa ref. Sa wakas, makakakain na siya ng busog. Dati, multo pa siya, nanonood lang ng kumakain at umiinom. Kinabukasan, nagising si Yuri sa hotel. Naisip niyang sulitin ang 49 na araw. Gusto niyang harapin muna ang multo sa tabi ng anak. Nalaman ng ibang multo ang pagkabuhay ni Yuri. Hiniling magpasa ng mensahe sa pamilya, pero tumanggi siya. Kung lahat ng multo'y lumapit para magpaabot ng mensahe, ang 49 araw niyang pagkabuhay ay mawawala ng saysay. Narinig ng maraming multo ang usapan, kaya't pinalibutan nila si Yuri. Ngayon, naintindihan ni Yuri kung bakit sinabi ng shaman na itago ang kanyang pagkabuhay. Halos hindi na makatakas si Yuri nang makita niya ang kanyang ina. Medyo pumayat na ang ina ni Yuri ngayon. Bukod dito, bumalik din ang problema niya sa tuhod. Samantala, patuloy na nakakatanggap si Kang Hwa ng mga abiso tungkol sa pagbawas ng pera. Nalaman niyang ginagamit ni Yuri ang credit card para sa mga gamot. Hinala niyang gusto nitong puntahan ang tunay na magulang, kaya tinawagan niya agad si Yeonji. Sinabi ni Kang Hwa kay Yeonji na bigyan ng pampatulog ang magulang dahil may mangyayari mamaya. Pagkatapos sabihin, yon, agad siyang pumunta sa bahay ng mga magulang ni Yuri. Pinagalitan ng ina si Yeonji. Nang malaman na darating ang manugang, ayaw niyang makihalubilo ang pamilya sa kanya. Pumunta si Kang Hwa sa bahay ni Yuri at tinanong si Yeonji kung may bisita. Noon, nakakita si Kang Hwa ng maraming suplemento sa sahig. Mukhang mas maaga pang dumating si Yuri. Kung ayaw ni Yuri malaman ng pamilya, hindi ito maibibigay ni Kang Hwa. Sa oras na iyon, nakarating na si Yuri sa kindergarten ng anak. Nakita niya ang batang multo na sumusunod kay Seokwo. Tinawag ni Yuri ang batang multo para kausapin. Binigyang diin niya na huwag magpakita sa paaralan dahil makakahawa. Tumayo si Yuri at gustong dalhin ang bata sa ibang lugar. Nakita ng guro ang kakaibang kilos ni Yuri at tumakbo palabas. Sinamantala ng batang multo at tumakbo papunta sa silid-aralan. Hinabol sana ni Yuri, pero pinigilan siya ng guro. Nakita ni Yuri ang job posting sa pinto, kaya nag-apply siya. Doon, makikita niya ang anak at matatakot ang mga multo sa paligid. Kinagabihan, dumating si Kang Hwa para sunduin ang anak at umuwi. Tumingin si Kang Hwa sa salamin ng pinto at nakita si Yuri kasama ang anak. Pakiramdam niya ay malaki ang utang na loob niya rito. Tumalikod si Kang Hwa at umalis. Nais niyang bigyan sila ng mas maraming oras na magkasama. Maya-maya, tinawagan ni Minjong si Kang Hwa para sunduin si Seokwo. Gusto ni Kang Hwa pigilan si Minjong pero hindi niya nagawa. Hindi pa nakilala ni Minjong si Yuri, pero nakita na niya ang larawan nito. Naisip ni Kang Hwa na hindi pa alam ni Yuri na nag-asawa na siya ulit. Kung magkita sila, mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Sa oras na iyon, malapit na si Minjong sa kindergarten. Tumakbo si Kang Hwa papunta sa kindergarten. Kailangan niyang sunduin ang anak bago dumating si Minjong. Narinig ni Seokwo ang boses ni Minjong at tumakbo palabas. Sumunod si Yuri sa likod ni Seokwo. Sa wakas, nagkaharap sina Yuri at Minjong. Nagulat si Minjong nang makita si Yuri. Sa sandaling iyon, dumating din si Kang Hwa. Nang magpapaliwanag na si Kang Hwa, tinawag ng guro si Yuri para sa interview. Pauwi, tinanong ni Minjong kung kamukha ng dating asawa
ang nakita nila. Gusto ni Kangwa magsabi ng totoo, pero hindi niya alam paano. Sa huli, hindi pa rin niya nasabi ang katotohanan. Nang gabing iyon, pumunta si Kangwa sa hotel para humingi ng tawad kay Yuri. Sabi ni Yuri, patay na siya, kaya dapat ipagpatuloy ni Kangwa ang buhay. Wala namang dapat ihingi ng tawad si Kangwa. Binigyan ni Kangwa si Yuri ng telepono bago umalis. Bumalik si Yuri sa kwarto at nag-log in sa dating social media account. Nakita ni Yuri na maraming post si Hyunjung tungkol sa pagkamis sa kanya. Nadurog ang puso ni Yuri at aksidenteng na-like ang post. Natakot si Hyunjung nang makita ang notification mula kay Yuri na matagal nang nawala. Nag-aalala si Yuri at hindi alam ang gagawin. May 49 na araw na lang si Yuri para mabuhay muli. Gusto lang niyang alisin ang mga multo sa paligid ng anak niya. Humingi siya ng anting-anting sa shaman na gumamit ng printer para gumawa. Nakita ni Yuri sa kindergarten ang multo ng batang sumusunod sa anak niya. Sinundan ni Yuri ang bata papunta sa kusina. Nagtago ulit ang bata sa loob ng refrigerator. Binuksan ni Yuri ang ref at itinapat ang anting-anting sa bata. Kakaiba, tuwang-tuwa ang bata sa paglalaro ng anting-anting. Muntik nang lunukin ng bata ang anting-anting. Akala ni Yuri niloloko siya ng shaman, pero hindi pala talaga. Gagana lang ang agimat kung alam nilang multo sila. Malinaw na hindi alam ng batang ito na patay na siya. Nang oras ng kainan, binigyan ni Yuri si Seok-woo ng maraming karne. Kinuha ni Yuri ang kutsara ng katabi at nagsandok ng tuyong pagkain para kay Seok-woo. Di alam ng senior na anak ni Yuri si Seok-woo, kaya sinabi niyang kakaiba ito. May mga magulang na nag-alala at gustong ilipat si Seok-woo sa ibang klase. Nagalit ng todo si Yuri nang marinig ito. Sabi niya, kung gusto nilang lumipat, ang mga anak nila ang ilipat. Pero talagang kakaiba si Seok-woo. Ibinigay ng ibang bata ang sombrero sa guro, pero kay Ghost Boy ibinigay ni Seok-woo. Siguro nakita ni Seok-woo na di makakuha ng gamit ang bata, kaya tinulungan niya. Nang dumaan si Yuri sa photo wall, napansin niya ang batang multo sa family introduction. Nasa kindergarten pala ang bata bago namatay, kaya ayaw niyang umalis. Pagkatapos ng klase, nakita niyang sinusundo ang mga kaibigan, kaya lalo siyang nalungkot. Naghihintay pa rin ang batang multo na sunduin siya ng kanyang ina. Nang umuwi ang mga bata, lumapit si Yuri at tinanong kung naghihintay siya ng ina. Kinabukasan, 3:00 p.m., naghanap ng dahilan si Yuri para lumabas. Nalaman na sinabi pala ito ni Yuri sa ina ng batang multo. Umaasa si Yuri na susunduin ng ina ang anak niyang multo. Dumating ang ina sa takdang oras. Nagtago si Yuri at pinagmasdan ang pagtunog niya ng kampanilya. Sa wakas, naghintay ang bata na sunduin siya ng kanyang ina. Tuwang-tuwa ang bata. Nahihiyang lumapit ang punong guro para magtanong. Sa sandaling iyon, tumakbo ang bata papunta sa kanyang ina. Yumuko ang ina para tingnan. Yumuko ang prinsipal para tanungin si Seok-woo. Hindi sumagot si Seok-woo, may hawak siyang laruan. Kinuha ng ina ang laruan mula kay Seok-woo. Nakita ng ina ang pangalan ng anak sa ibaba. Labis na nalungkot ang ina at umiyak siya. Mahigpit na niyakap ng bata ang kanyang ina. Medyo naantig si Yuri sa nakita niyang eksena. Kahit nakamit ang layunin, nalungkot din si Yuri. Narinig ni Yuri ang usapan ng mga guro sa ina. Dati raw ayaw niyang makipaglaro ang anak kay Seok-woo. Nakita ng ina ng multo si Minjung at tinawag siya. Humingi ng tawad ang ina kay Minjung sa nagawa. Hiniling niyang pasalamatan si Seok-woo para sa kanya. Paglabas sa trabaho, naglakad si Yuri pa uwi. Malungkot pa rin siya sa nangyari kanina. Maya-maya, may lumapit kay Yuri. Labis na nagulat ang taong iyon nang makita si Yuri. Ang taong ito ay si Hyunjung, matalik na kaibigan ni Yuri. Tiningnan ni Kyung-sang ang CCTV at labis siyang natakot. Ang kaibigan ng asawa niyang 5 taon ng patay ay nasa tindahan. Gusto niyang sabihin ang balitang ito sa kanyang asawa. Sa oras na iyon, bumalik si Hyunjung sa tindahan. Tumakbo siya at tinawag ang asawa. Pero nakita si Yuri sa likod nito. Hindi niya inasahan na magiging kalmado ang asawa niya. Agad-agad na tumakbo palayo si Kyung-sang. Nakita pala ni Hyunjung si Yuri sa kalye at isinama pabalik. Himalang nabuhay si Yuri, hindi ito maintindihan ni Kang Hwa. Nag-aalala siya na baka bigla itong mawala anumang oras. Bigla, naisip niya na baka may sagot sa internet. Tama nga, may balita tungkol sa kakaibang pagkamatay at muling pagkabuhay. Sinabi nito, tanga ka ba't naniniwala sa lahat? Noon, nag-text si Kyung-sang sa asawa na si Yuri ay nasa tindahan, kaya magmadali siya roon. Pagkaalis ni Kyung-sang, dumating agad si Professor Jong sa opisina ni Kang Hwa. May mga papel sa mesa ni Kang Hwa, pero di nakita ng professor si Kang Hwa mismo. Tinanong niya ang nurse kung nasa banyo si Kang Hwa. Sumagot ang mga nurse na tapos na raw ang trabaho niya. Unang beses sa 5 taon, maagang umuwi si Kang Hwa na ikinagulat ni Professor Jong. Dito naman, tinatanong ni Hyun at Kyung-sang si Yuri kung bakit siya nabuhay muli at di bumisita sa magulang. Nakiusap si Yuri na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Kailangan lang nila siyang bigyan ng 49 na araw. Sa huli, iginalang ng lahat ang kahilingan ni Yuri. Kinabukasan, patuloy na pinalayas ni Yuri ang mga multo sa kindergarten para sa anak.
Ang pulang beans at magic charm ang kanyang mahiwagang kasangkapan. May 5 multo sa kindergarten, ngunit tumanggi silang umalis. Habang nagsasagawa ng ritual ang shaman, natuklasan niyang nawala ang mga mahiwagang gamit. Sa oras na iyon, ang 5 multo sa kindergarten ay nakadikit sa puno. Napag-alaman na ang mga mahiwagang gamit ay nasa pag-iingat ni Yuri. Napilitan silang makipagkasundo kay Yuri na lisanin ang lugar. Kinagabihan, kumain sina Yuri at Hyunjung sa convenience store. Tinanong ni Hyunjung si Yuri kung di siya curious sa madrasta ng anak. Alam na ni Yuri ang lahat. Sa katunayan, 5 taon nang kasama nila ang kanyang espiritu. Gabi-gabi, binubuksan ni Minjung ang cabinet ng kusina. Sa loob ay may isang bote ng soju na itinatago niya. Sabi ni Yuri, kahit medyo autistic si Minjung, mabait siyang tao. Sa oras na ito, pumunta rin si Minjung sa tindahang ito. Natakot si Yuri na makilala siya ni Minjung, kaya agad siyang nagtago. Pumasok si Minjung sa tindahan para bumili ng isang bote ng soju. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, sumuko pa rin si Minjung. Kumuha si Minjung ng lata ng beer at umupo sa harap ni Hyunjung. Si Hyunjung lang ang makakausap ni Minjung sa ngayon. May problema sa pagsusuri ng kalusugan ni Seo-woo kanina. Mababa ang kakayahan ni Seo-woo sa pag-iisip at pagsasalita. Sinisi ni Minjung ang lahat sa kanyang sarili. Di man magaling sa bata, inaalagaan niya ang anak ni Yuri tulad ng sa kanya. Para kay Yuri, pagpapala ang magkaroon ng inang mag-aalaga kay Seo-woo. Nag-alala si Kang Hwa dahil may aktibidad ang paaralan para sa pamilya. Siya'y maipit sa pagitan ni Yuri at Minjung. Sa aktibidad, lumabas si Minjung at tinawag si Kang Hwa pabalik. Sa mga sandaling iyon, nag-iisa si Seo-woo. Kumuha si Seo-woo ng pulang beans mula sa iba. Isang ina sa tabi ay gustong protektahan ang anak, kaya nagsalita kay Seo-woo. Seo-woo, wag kunin dito. Bakit hindi sa kabilang panig kumuha ng beans? Dumating ang mga magulang ni Seo-woo at nakita ang eksena. Biglang may nagbuhos ng pulang beans sa ulo ng ina. Tumayo pala si Yuri para protektahan ang kanyang anak. Sabi ni Yuri, ito raw ang tamang paraan ng paglalaro ng red bean. Nang magdala si Yuri ng pagkain, bigla niyang narinig si Seo-woo na umiiyak. Kinagat pala ng isang kaklase ang kamay ni Seo-woo. Habang nagugulat pa ang lahat, sumugod si Yuri kay Seo-woo nang may takot. Labis na nagulat si Minjung sa mga ginawa ni Yuri. Doon lang naisip ni Yuri na sobra ang kanyang kilos, kaya umurong siya. Sa bar ni Hyunjung, sinisi ni Yuri ang sarili sa pag-aalala na malalaman ni Minjung ang totoo. Sa oras na iyon, may dumating na customer sa tindahan. Medyo nagulat sina Hyunjung at Yuri sa pagdating ng taong iyon. Lumabas na si Minjung pala ito. Umupo si Minjung sa tabi ni Yuri. Gusto ni Minjung ng soju, pero nag-beer na lang siya. Binigyan siya ni Hyunjung ng soju, sabi beer ay nakatataba. Sabi ni Minjung, kamukha raw ni Yuri ang nanay ni Seo-woo. Napansin din ni Minjung na maalaga si Yuri sa anak niya. Tumahimik silang tatlo. Pag-inom ng train baso, sabi niya kay Yuri maging nanay na lang ni Seo-woo. Labis na nag-alala sina Hyunjung at Yuri nang marinig iyon. Natatakot sila na alam ni Minjung na si Yuri ang ina ni Seo-woo. Ngunit dahil lasing si Minjung, nawalan siya ng malay sa mesa. Pagkagising ni Minjung sa bahay, nakita niyang magulo ang kanyang sarili. Sa hindi malamang dahilan, may 2 pang sugat siya sa noo. Hindi na niya maalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Papunta sa paaralan ng anak, nakita ni Minjung sina Yuri at Hyunjung. May sugat si Hyunjung sa ilong at si Yuri naman ay sa noo. Naalala ni Minjung na sinundan siya ng 2 dahil sa pag-aalala. Lasing si Minjung kaya nakitang naging pera ang mga dahon ng puno. Bukod dito, ang mga halaga ay patuloy na lumalaki. Pagkatapos, nagmadali si Minjung palabas sa kalsada. Mabilis na hinila ni Yuri si Minjung pabalik. Matagal na tiningnan ni Minjung si Yuri bago sinabi ang nasa puso. Takot siya sa mukha ni Yuri. Pagkatapos, isa-isa nilang inuntog ang kanilang mga ulo. Kinabukasan, marami pa ring dahon sa bulsa ni Minjung. Nang malaman na nabuhay si Yuri dahil isinumpa ang mga Diyos, nagsimulang lapastanganin sila ng mga multo. Agad pumunta ang shaman sa templo nang mabalitaan at pinalayas ang lahat ng multo. Laging nagdudulot ng gulo ang mga multong ito sa shaman. Bilang parusa, pansamantalang ikinulong ng shaman ang mga multo sa mga urn ng abo. Ngunit may anting-anting na hindi mahigpit, kaya 3 multo ang nakatakas. Tinawag ng lahat ang 3 para punitin ang anting-anting. Pero di mahawakan ng mga kaluluwa ang bagay. Bigla silang naisip si Yuri, kaya nagtungo sila sa kindergarten para sundan ang anak na babae ni Yuri. Nakita ni Yuri ang mga multo sa paligid ni Seo-woo. Agad siyang tumakbo papunta kay Seo-woo, nag-aalala. Tinulungan pala nila si Yuri na palayasin ang mga multo na sumusunod sa anak niya. Maya-maya, may hawak ng mga anting-anting si Yuri para palayain ang lahat. Pero pagkakita nila kay Yuri, tinuring nila siyang tagapamagitan ng mundo ng mga patay at buhay. Marami silang hiningi kay Yuri, pero 49 araw lang siya nabuhay, kaya kulang ang oras niya. Aalis na sana si Yuri, pero naantig siya sa mga sinabi ng mga multo. Siya lang ang tunay na nakakaunawa sa nararamdaman nila. Kung tatanggi siya, wala nang ibang mapagtatanungan. Pag alis ng lahat, marami silang pagsisisihan. Ang estudyante,
Sa sandaling pagkalito, ay gumawa ng kahangalan. Nakita niya ang pagod na mukha ng nanay niya at naisip na sana'y hindi na niya ginawa yon. At pinapanood ng kaluluwa ng babae ang pagdurusa ng anak niya. May cancer ang anak niya, pero di uminom ng gamot. Nang taon ding iyon, namatay siya sa sakit na yon. Ang huling sinabi ng ina ay nasasaktan siya ng husto. Doon lang napagtanto ng dalaga na mali siya. Sinubukan niya lahat para gamutin ng ina, pero pinahirapan niya ito. Sabi niya, kumpara sa sakit na dinulot niya sa ina, maliit lang ang sakit na ito. Sa huli, nagpasya si Yuri na tuparin ang isang hiling ng bawat multo doon. Masaya silang nagpalakpakan, di alam na nauubos na ang oras nila. Tinulungan ni Yuri ang multo na linisin ang kwarto ng anak nito. Maya-maya, bumalik ang anak at nakitang malinis na ang dating makalat na bahay. May masarap ding pagkain sa mesa. Ang totoo, lahat ng ito'y itinuro ng multo ng ina na katabi ni Yuri. Hindi nakikita ng mga tao ang mga multo. Si Yuri lang ang pansamantalang nakatago sa aparador. Habang tinatali niya ang buhok, lumipad ang lastiko. At nakita ito ng kanyang anak. Humawak siya ng patpat at nagbantay sa pinto ng aparador. Sinabihan ng tatlong multo si Yuri na hawakang mahigpit ang pinto. Narinig ito ni Yuri at ginaya niya ang ginawa nila. Bumalik ang panahon ng 20 taon. Pagkatapos ng parent-teacher conference, susunduin sana nila ang anak na lalaki sa paaralan, ngunit naaksidente silang tatlo sa mismong gate. Nasaksihan ng kanilang bunsong anak ang trahedyang ito. Namatay silang tatlo, nag-iisa na lang ang kanilang anak dahil sa pag-aalala. Nasa tabi nila ang anak sa loob ng 20 taon. Ayaw lang nila sa trabaho niyang piloto dahil di sila makalapit, lalo na't malapit ito sa langit. Natatakot silang kunin sila ng mga Diyos sa kalangitan. Sa katunayan, sa kanyang album sumulat siya, "Kung wala na ang pamilya ko, pupunta ako sa langit." Ito ang dahilan ng kanyang propesyon. Natuklasan niya si Yuri noon at tinamaan sa ulo ng walang lamang patpat. Pagkatapos, bahagya na lang ang pagdurugo ng ilong niya. Matapos ipaliwanag, inakala niyang si Yuri ay dumating para maglinis. Nang matapos si Yuri, umalis na siya ng bahay. Ang tatlong espiritu ay taos-pusong nagpasalamat kay Yuri. Naglinis lang ng kaunti si Yuri bago pumunta sa punerarya. Bigla na lang tumahimik ang lugar. Dahil isa lang magagawa ni Yuri, kailangan nilang pag-isipang mabuti ito. Pinuri ng shaman si Yuri dahil sa 49 araw, tinupad pa rin niya ang hiling ng iba. Sa dulo ng abalang araw, nakita ni Yuri ang anak sa daan kasama si Minjung. Nakita lang niya si Seo Woo na tumatakbo para yakapin siya. Sa sandaling iyon, ngumiti si Yuri nang may luha. Nakaramdam siya ng labis na kaligayahan. Medyo nagulat si Minjung, ngunit mabilis lang ang saya. Kinuha ni Minjung si Seo Woo mula kay Yuri. Naalala ni Yuri ang sinabi ni Minjung sa bar. Tumalikod si Yuri at nagtanong kay Minjung. Gusto pala ni Yuri maging yaya ni Seo Woo. Gusto niyang makasama ang anak at palayasin ang multo, pero hindi agad pumayag si Minjung. Pauwi, tinanong ni Minjung si Seo Woo tungkol kay Yuri. Sinabi ni Seo Woo na gusto niya ito. Nagselos si Minjung sa ngiti ni Seo Woo kay Yuri. Hinalikan ni Seo Woo ang kamay ni Minjung. Sinabi ni Seo Woo na mas gusto niya si Minjung. Nalungkot si Yuri nang makita silang umalis. Doon, napagtanto ni Kang Hwa at Hyunjung na may mali. Paano biglang nabuhay si Yuri at naintindihan ng nangyari sa nakaraang 5 taon? Mukhang may itinatago siya. Gusto nilang tumulong kay Yuri pero hindi nila magawa. Sabi ng shaman, hindi dahil sa sumpa kaya nabuhay si Yuri. Isinumpa ng mga multo ang konseho, pero siya lang ang nabuhay. Dahil sa biglaang pagkawala ni Yuri, naging abala sa trabaho ang kanyang ina para makalimot. Nalulungkot ang pamilya sa payat niyang hitsura, pero wala silang magawa. Hindi nila alam na si Yuri ay nakatayo sa labas ng bahay. Naguguluhan si Yuri at takot umuwi dahil baka mamatay siya ulit. Natatakot si Yuri na magdulot ng panibagong sakit sa kanyang pamilya. Nakita ng ama ni Yuri ang tonic sa lupa at nalito. Pero angkop ang mga ito sa kanilang pangangatawan, maliban kay Yuri na nag-aral ng medisina. Naantig ang ina sa eksenang ito. Nagbisikleta siya papuntang parke para mag-relax. Naroon din si Yuri ng oras na iyon, kaso lang, hindi sila nagkita. Pumunta siya sa templo para ipagdasal ang anak gaya ng dati. Nang paalis na siya, may pumigil na psychic. Sabi ng psychic, laging naalala raw nang nawala niyang anak siya. Umiiyak daw ito buong araw at di makaalis sa mundong ito. Binigyan ng psychic ang ina ng anting-anting, 9,001. Biglang hinampas ng shaman ang psychic dahil ninakaw nito ang anting-anting para manloko. Dahil dito, nasabi ng shaman na gumagala pa si Yuri sa mga kalsada. Galit na galit ang ina ni Yuri nang marinig na tinawag siyang gumagalang espiritu. Alam ng shaman na mali ang sinabi at labis siyang naawa kay Yuri. Nasa bahay ang ama ni Yuri, lihim na tinitingnan ang larawan ng apo. Larawan tong itinago sa asawa at tumakbo sa kindergarten para magboluntaryo. Biglang bumalik ang asawa, kaya agad niyang itinago ang cellphone. Kinagabihan, nalaman niyang binago niya ang password ng telepono. Alam ni Yeonji
ang bagong password, kaya tinulungan siyang buksan ito. Natuklasan ng asawa ang lihim, hinanap at tinanong siya. Pero sabi niya, okay lang magboluntaryo. Sinabi ng babae na hindi okay sa kanya na tingnan lang ito. Ngayon, iniisip ni Seo Woo na ang madrasta niya ay tunay niyang ina. Paano kung malaman niya ang katotohanan? Miss din ng ina ni Yuri ang apo. Pero umaasa silang masaya ang pamilya ni Seo Woo. Sa huli, pinindot ng ama ni Yuri ang delete para sa larawan nila ng apo. Nagpasya pa rin ang shaman na sabihin kay Yuri ang nangyari ngayong araw. Nagkita sila sa bar ni Hyunjung. Tinanong ni Hyunjung kung bakit nabuhay si Yuri, pero mahirap sagutin ito. Habang wala si Hyunjung, kinuwento ng shaman ang pagkikita sa ina ni Yuri. Patuloy siyang humihingi ng tawad kay Yuri. Narinig ni Hyunjung ang shaman na nagsasabi na hindi mahalaga kung bakit nabuhay si Yuri. Ang mahalaga ay maging asawa ni Kang Hwa at ina ni So Woo sa loob ng 40 araw. Kung hindi, kailangan mamatay muli si Yuri. Sa gayon lang magiging masaya ang buong pamilya. Pero tumanggi pa rin si Yuri. Nang marinig ito, bigla na lang pumasok si Hyunjung. Naintindihan niya ang lahat. Hindi inasahan ni Hyunjung na aalis muli si Yuri. Pagkatapos, tinawagan ni Hyunjung si Kang Hwa. Gusto niyang sabihin ang totoo at ibalik ang posisyon ni Yuri. Mabilis na inagaw ni Yuri ang telepono ni Hyunjung at nagmakaawa na huwag makialam. Sinabi ni Yuri na wala na siyang lugar dito. Matagal silang nag-away at nagsimulang umiyak si Yuri. Sa huli, napilitan si Hyunjung na makipagkasundo kay Yuri. Inaliw ni Hyunjung si Yuri. Nang oras na yon, dumaan ang ina ni Yuri sakay ng bisikleta. Napansin din niya ang dalawa. Tinitigan niya si Yuri hanggang sa bumagsak at nawalan ng malay. Nasa ospital na sila ngayon. Nanaginip ang ina 2 taon na ang nakalipas. Sabi ng monghe, 3 taon lang ang pagluluksa sa magulang at likas ang kamatayan. Oras na raw para kalimutan si Yuri. Sabi ng ina ni Yuri. Parang malupit ito. 9 na buwan siyang buntis at 30 taon nagpalaki pero 3 taon lang daw kalimutan. Gusto niya talagang makita ulit si Yuri kahit isang beses lang. Nang marinig ni Kang Hwa na nasa ospital ang biyenan, nagsinungaling siya kay Minjung na may kagyat na operasyon daw. Dumating si Kang Hwa sa ospital. Nagising na rin ang ina ni Yuri. Hinawakan niya ang kamay ni Kang Hwa at sinabing may nakita raw siya pero hindi siya sigurado. Bago pa siya makapagsalita, nakita niya si Yuri sa tabi niya. Tumayo siya, hinawakan ang mukha ng anak at natiyak na ito nga ang kanyang anak. Umiiyak din si Yuri at sumisigaw ng inay. Agad na dumating ang ama at kapatid ni Yuri. Nakita nila si Yuri at ang kanyang ina na nagyayakap at umiiyak. Kahit hindi nila maintindihan, talagang nasa harapan nila si Yuri. Bigla na lang bumalik ang taong matagal nilang hinahanap. Napaluha rin si Yeonji. Umuwi na si Yuri sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, natulog si Yuri kasama ang kanyang ina. Nag-usap sila ng malalim. Dati, nasa tabi lang ng ina ang kaluluwa ni Yuri. Pero hindi ito naramdaman ng kanyang ina noon. Parang panaginip lang ang lahat. Kinaumagahan, maagang lumabas si Yuri. May nakita siyang test report ni Kang Hwa sa labas. Naalala ni Yuri ang unang pagkikita nila ni Kang Hwa. Pinili niya ang thoracic surgery dahil sa ina ni Yuri. Sabi ni Kang Hwa, mas mabuti kung may doktor lagi sa tabi ng ina ni Yuri kung may problema sa puso. Sinabi niyang aalagaan niya ang ina ni Yuri habang buhay. Naantig si Yuri, pero nang namatay siya, hindi na pumunta ang ina niya kay Kang Hwa. Patuloy pa rin si Kang Hwa sa pagtulong sa ina ni Yuri nang hindi halata. Noong multo pa si Yuri, nakita niya ang lahat ng ito. Sobrang saya niyang nakilala niya si Kang Hwa sa buhay na ito. Nagpatuloy si Yuri bilang chef sa kindergarten. Nang makita ang anak papasok, pinalitan niya ang sapatos nito. Alam ni Minjung na gusto ni Yuri si Seokwoo. Bago umalis, binigyan ni Yuri si Minjung ng 2 lata ng kape. Sabi ni Minjung, ayaw niya nito at Amerikano lang ang gusto niya. Natawa si Yuri kasi nung multo siya, nakita niyang ito ang iniinom ni Minjung buong araw. Hindi rin gets ni Minjung bakit alam ni Yuri na gusto niya tong inumin. Pumayag si Minjung na si Yuri ang magsundo at maghatid kay Seokwoo. Pagkatapos ng klase, gumawa si Yuri ng anting-anting at kumuha ng pulang beans. Gusto ni Yuri pumunta sa bahay nila para palayasin ang mga espiritu doon. Akala ni Yuri gumaling na anak niya. Pero nung kumain sila sa daan, nakatitig si Sowoo sa multo. Alam agad ni Yuri na multo yung nakita. Mukhang walang epekto ang pagpapaalis ng mga espiritu kay Sowoo. Nakakakita pa rin si Sowoo ng mga multo. Pagpasok ni Yuri sa bahay, may multo na dumaan sa kanya. Hawak ang sandata ng shaman, hinabol agad ni Yuri ang multo. Agad nagtago ang multo sa kwarto ni Kang Hwa at Minjung. Nag-atubili si Yuri nang buksan ang pinto. Dati, bilang multo, may tuntunin siyang hindi pumasok doon. Ngunit ngayon, dahil sa anak niya, hindi na ito gaanong mahalaga kay Yuri. Nakita ni Yuri ang mga larawan ng kasal sa tokador at medyo nadismaya pa rin siya. Akala niya, wala ring multo dito at aalis na sana, pero biglang ginamit ang sandata ng shaman. Niloko lang pala niya ang mga multo para mawala ng bantay at madaling mahuli.
Tinanong ni Yuri ang multo sa dingding kung bakit nasa bahay pa rin ni Kang Hua. Pagkatapos, may nakita siyang isa pang babaeng multo. Ito'y isang birheng multo na laging sumusunod kay Kang Hua. Ilang beses na niyang sinubukan pero di makapasok sa katawan ni Minjong. Sa huli, ibinigay ni Yuri ang multo sa shaman, tila tumutulong sa trabaho nito. Ngunit di kontrolado ng shaman ang birhen na multo, kaya nagpadala ng kali. Ang gumagalang multo ay pumasok lang sa mga pamilyang may mabigat na enerhiyang yang. Dinala ni Yuri ito sa bahay ng 3 multo na may anak na piloto. Tinanong niya ang shaman kung anong gagawin kung pinaalis niya lahat ng multo kay Seo Wu. Pero nakakakita pa rin ito. Sabi ng shaman, ayos lang yon. Magiging katulad daw ng mga shaman ang buhay ni Seo Wu sa hinaharap. Sobrang natakot si Yuri nang marinig yon. Hindi talaga papayagan ni Yuri na sumali ang anak niya sa ganitong trabaho. Nagsalita si Yuri nang di inaalintana ang nararamdaman ng shaman. Pagkasundo kay Seo Wu, tinawag ni Hyunjung si Yuri sa bar niya. Sabi ni Hyunjung, ina si Yuri pero sa mata ng anak. Para siyang yaya. Lumingon si Yuri at tiningnan ang anak. Sa huli, inamin ni Yuri kay Hyunjung na gusto niya talagang umalis. Gusto niyang umalis. Pero nakakakita si Seo Wu ng multo. Kasalanan niya lahat ito. Bilang ina, wala siyang magawa para sa anak. Ito lang ang kaya ni Yuri para sa anak niya. Nang nawala si Yuri, naging normal na si Seo Wu. Kinabukasan, tumawag si Yuri kay Kang Hua na aksidente pala siya habang may sinasagip. Tumakbong parang baliw si Kang Hua sa emergency. Ngayon, ayaw na niyang maulit ang trahedya. Naisip ng shaman ang diskriminasyon ni Yuri sa kanila. Kinuha niya ang bag at naghanda para magtrabaho. Paglabas, may kakaibang tao sa harap niya. May hawak siyang tungkod na may numerong 8. Nagulat ang shaman at tinanong bakit siya nandoon. Sabi niya ay di na naghintay ng balita sa shaman, kaya napilitan siyang kunin na lang ang bata. Ang pinag-uusapan nila ay si Seo Wu, anak na babae ni Yuri. Ang kaluluwa ng matandang babae ay palaging gustong tumakas sa katawan. Nang makita ito, natakot si Yuri at tinawag ang doktor. Pero sabi ng nurse, unahin ang katabi. Nawalan lang ng malay ang matandang babae. Walang naniwala sa sinabi ni Yuri dito. Bigla, nakakita si Yuri ng banggaan sa daan. Tumakbo agad si Yuri para iligtas ang matanda. Walang malay ang matandang babae. Akala ni Kang Hua na aksidente si Yuri, kaya nagmadali sa emergency. Nang makitang ligtas si Yuri, napabuntong hininga si Kang Hua. Sabi ni Yuri, malapit nang mamatay ang matanda sa loob. Sinabi niyang pumasok at iligtas ang matandang babae. Kumuha si Kang Hua ng flashlight at tiningnan ng mga mata. Totoo nga na nanganganib ang pasyente. Pinatawag niya ang cardiology kasi delikado ang kalagayan. Maya-maya, bumalik si Kang Hua at sinabing, ligtas na. Hinihintay na lang niya ang pamilya para maoperahan siya. Pero nagtaka si Kang Hua kung paano nalaman ni Yuri na malapit nang mamatay ang matanda. Sabi ni Yuri, ginamit niya ang kanyang sixth sense. Simula nang mabuhay muli si Yuri, lagi siyang kasama ng kanyang ina. Sabi ng ina ni Yuri, kahit mamatay siya ngayon, magiging panatag na siya. Dumaan sila sa isang tindahan ng damit. Nakakita si Yuri ng damit at bumili para ibigay sa kapatid niya. Nang gumabi, nakita ni Yuri na dinala ng kapatid ang damit sa kwarto. Nalaman na binili rin pala ng kapatid niya ang damit pagkatapos ng trabaho. Nagulat sila nang malaman na pareho silang bumili ng damit para sa isa't isa. Sa totoo lang, nagkaroon sila ng malaking away tungkol sa mga damit. Kumuha sila ng gunting, gustong gupitin ang damit ng isa't isa. Nang mawala sa sarili si Yuri, pinutol niya ang damit ng kapatid. Nagalit ang kapatid niya at nag-away silang dalawa. Namatay si Yuri sa isang aksidente. Nalungkot ang kapatid, hawak ang damit, nangungulila sa kanya. Patuloy na tinawag ng kapatid niya ang pangalan niya. Naroon ang kaluluwa ni Yuri at nakita ang lahat. Nalungkot si Yuri at inaliw ang kanyang kapatid. Dahil doon, lahat sila'y nakaramdam ng panghihinayang. Pagkatulog ni Yuri, umupo ang ama sa tabi ng kama niya. Naalala niya nang mawala ang anak at labis silang nalungkot. Pagkagising ni Yuri, nakita niyang umiiyak ang ama niya. Gusto niyang aliwin ang ama pero lalo itong umiyak. Pumunta pa rin si Yuri sa trabaho sa kindergarten. Sinabi ng isang bata sa lahat na narinig niya na gusto raw ng ina ni Seo Wu na iwanan si Seo Wu. Galit si Yuri sa chismis tungkol sa anak, kaya tinanong niya, kanino mo narinig yan? Sabi ng bata, narinig niya sa usapan ng magulang. Noon, ipinapakalat pa rin ng nanay ng bata na malapit nang maghiwalay ang mga magulang ni Seo Wu. Aksidenteng na ipadala ng nanay ang balita sa grupo ng mga magulang sa kindergarten. Nakita ito ni Hyunjung at sobrang nagalit. Samantala, galit din si Ri na pumunta sa tindahan ni Hyunjung. Nakita rin ni Minjung ang mensahe. Dahil dito, muling nagtipon sina Hyunjung, Yuri, at Minjung. Nagmungkahi si Minjung na gumamit ng dahas laban sa mga chismoso. Nagpalit sila ng damit at naghanda para kumilos. Pumunta ang 3 babae sa kindergarten para harapin ang mga chismoso. Naiwan si Kang Hua, kasama ang kanyang anak na babae. Tinanong ni Kang Hua kung saan ilalagay ang sticker. Idinikit ni Seo Wu ito sa larawan ng pamilya nila at sinabing, Yuri,
Nagulat si Kang Hwa. Pero nang bumalik si Yuri, pinago niya ang kanyang pangalan. Paano nga ba nalaman ni Seo Woo ang pangalan ng kanyang tunay na ina? Di alam ni Seo Woo na may tunay na ina siya, pero bigla na lang binanggit ni Seo Woo ang pangalan ni Yuri. Agad na pinuntahan ni Kang Hwa si Yuri at ikinuwento ito sa kanya. Hinawakan ni Yuri ang larawan at agad na naunawaan ng lahat. Hindi pala kalaunan nakakita ng multo si Seo Woo. Lumabas na noon pa man ay alam na niya ang tungkol kay Yuri. May iba pang multo na madalas tumawag kay Yuri sa harap ni Seo Woo. Kaya pala alam ni Seo Woo na Yuri ang pangalan niya. Mabigat ang loob ni Yuri dahil di niya hinayaang malungkot si Kang Hwa. Di pa rin niya sinabi na siya ang multo na sumunod sa kanila ng 5 taon. Habang pauwi si Yuri, biglang may humarang sa kanyang daan. Ang estranghero ay kasamahan ng shaman na lumitaw sa harap ni Yuri. Itinuring lang siya ni Yuri bilang taong dumadaan. Hindi niya ito pinansin at dumaan lang. Inilahad ng lalaki ang tungkod at biglang nahila si Yuri. Doon lang niya napagtanto na di pangkaraniwang tao ito. Nag-alala si Yuri. Pagkatapos, lumipad siya pasulong muli. Dumating pala ang shaman para iligtas si Yuri. Sabi ng lalaki, maliligtas siya ngayon pero hindi habang buhay. Dahil kay Seo Woo, mas maraming exorcist ang darating. Pagkatapos noon, nawala ang lalaki sa dilim. Tinanong ni Yuri kung sino siya at bakit kasangkot ang anak niya. Sabi ng shaman, kasamahan niya ito pero malupit at walang puso. Kung nasaan siya, walang multo ang mananatili sa mundong ito. Kakaunti na lang ang nakakakita ng multo, kaya target ang anak ni Yuri. Tinanong niya kung talagang ayaw na ni Yuri mabuhay muli. Sabi ni Yuri, si Minjung ang pinakamamahal niya sa mundo, kaya di niya pwedeng hayaang mawala ang anak niya kay Minjung. Kaya buong loob na tinalikuran ni Yuri ang pagkabuhay muli. Tiniyak ng shaman kay Yuri na aalagaan niya si Seo Woo ng 49 araw bago umalis si Yuri at ipaubaya ang natitira. Hindi na niya hahayaang makakita pa ng multo si Seo Woo. Pagkatapos, may dinala si Yuri na ilang kagamitan kung sakali. Binigyan din ni Yuri si Minjung ng pamprotekta, stick at sirena. Sabi ni Yuri kay Minjung, maraming krimen ngayon, kaya dapat niyang ingatan si Seo Woo. Isang araw, iniwan ni Kang Hwa si Seo Woo kay Yuri, may gagawin daw siya. Alam niya na labis na namimiss ng pamilya ni Yuri si Seo Woo, pero di sila magiging masaya tulad ng tunay na pamilya, kaya nagsinungaling siya kay Minjung na gusto niyang dalhin ang bata para makipaglaro sa anak ni Hyunjung. Nakita ni Yuri ang kanyang isip at napuno ng pasasalamat. Narinig ng ama ni Yuri ang tawa ng bata at akala niya ay nananaginip. Nang lumabas siya, nakita niyang talagang apo niya iyon. Tuwang-tuwa ang ama ni Yuri. Ito ang unang beses na naranasan ng buong pamilya ang tunay na kaligayahan mula nang ipinanganak siya. Sa kasamaang palad, nakita ni Minjung si Hyunjung na naglalakad kasama ang anak sa kalye. Napagtanto ni Minjung na nagsisinungaling ang asawa pero hindi niya tinanong si Kang Hwa. Naghintay si Kang Hwa mag-isa sa labas hanggang gabi. Nang oras na iyon, tinawagan siya ni Yuri para sunduin ang bata. Pinasalamatan ni Yuri si Kang Hwa at sinabing masaya ang kanyang mga magulang ngayon. Medyo nag-aalala si Minjung sa bahay. Nag-text siya para itanong kung nasaan si Kang Hwa. Nang bitawan niya ang kamay nito para sagutin ang mensahe, bigla niyang narinig ang exorcist na tumatawag. Kaya tumakbo siya papunta rito. Ngunit walang alam si Kang Hwa, nakita lang niya ang exorcist na nakatitig kay Seo Woo. Naging seryoso ang ekspresyon niya, pagkatapos ay ipinatong niya ang kamay sa ulo nito. Noon, tumarikod si Kang Hwa, hinawakan ang kwelyo ng exorcist, at tinanong kung sino siya. Ngumiti siya ng masama. Inihayag niya kay Kang Hwa ang kwento ni Yuri, na multo pala ito sa loob ng 5 taon. Buong araw, sinundan lang niya sila ng anak, at mamamatay muli si Yuri. Pinapunta muna ni Kang Hwa ang anak sa bahay ng kaibigan. Pagkatapos ay bumalik siya kay Yuri. Umiiyak niyang sinabi na palagi pala itong kasama niya. Bakit niya kinaya makita ang lahat sa nakalipas na 5 taon? Lumuhod si Kang Hwa at patuloy na humingi ng tawad sa kanya. Akala niya lagi itong nasa tabi niya, pero hinayaan niyang makita ang pagpapakasal niya sa iba. Nang mga oras na yon, tinawagan ni Minjung si Kang Hwa, pero naka-off ang telepono. Pumunta si Minjung sa tindahan ni Hyunjung at nakitang tumakbo palabas si Seo Woo. Nakita ni Kyung-sang na malapit nang mabunyag ang kasinungalingan. Nauutal niyang sinabi na may emergency sa ospital, kaya tinawag si Kang Hwa. Hindi na rin masyadong nagtanong pa si Minjung. Sinabi ni Yuri na nasaktan siya sa kasal ni Kang Hwa at Minjung, pero huwag daw masyadong magsisi. Tinanong ni Yuri kung paano niya nalaman ang tungkol sa kwentong multo. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang nangyari. Sinabi ni Yuri na pwedeng kunin ng lalaki si Seo Woo anumang oras. Pinaalala ni Yuri kay Kang Hwa na protektahan ang kanilang anak. Sa mga sumunod na araw, hindi iniwan ni Kang Hwa ang tabi ng anak. Napansin ito ni Minjung at tinanong si Kang Hwa kung bakit. Sa wakas, sinabihan ni Kang Hwa si Minjung na magkita sa cafe ng ospital. Gusto niyang sabihin ang lahat tungkol kay Yuri. Kinagabihan, iniwan ni Minjung si Seo Woo kay Hyunjung. Sina Yuri at Hyunjung ang mag-aalaga kay Seo Woo. Bumili si Minjung ng 3 pulsera sa kalsada bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Nakaupo si Yuri sa bench sa parke, iniisip ang kanyang huling mga araw. Naglalaro ang ama ni Yuri kay Seo Woo. Nang bumili ng inumin, may biglaang nangyari. Isang matandang babaeng nangongolekta ng bakal ang nahulog sa daan. Tumakbo ang ama ni Yuri para tumulong, kaya naiwan na naman mag-isa si Seo Woo. Pagbalik ni Yuri, nakita niyang naghahanap ang ama niya kay Seo Woo sa lahat ng dako.
Labis na nag-alala si Yuri nang mabalitaan niya ito. Hindi kalayuan, ang exorcist ay dahan-dahang papalapit kay So-woo. Dumating si Kang Hwa sa cafe gaya ng nakaplano. Nakita lang niya ang asawa niyang nagmamadaling lumabas ng takot na takot. Nang malaman nilang nawawala ang anak, agad silang naghanap. Gabi na, ngunit wala pa ring bakas ni So-woo. Nag-aalalang yumakap si Minjung kay Kang Hwa. Sinisisi rin ni Yuri ang kanyang sarili. Umiiyak siya nang may makitang batang multo na kumakaway sa kanya. Pagkatapos, itinuro ng bata ang slide. Tumakbo si Yuri sa slide at natagpuan si So-woo. Nakatulog pala si So-woo sa loob. Kanina, nakita ng tatlong kaibigang multo no Yori, ang anak ni Yori, sa tabi ng kalsada. Nakita nila ang exorcist na papalapit kay So-woo. Binago ng tatlong espiritu ang takot nila sa exorcist. Umakyat ang espiritu ng lalaki para abalahin ang exorcist. Inakay ng dalawa si So-woo na magtago sa slide at huwag lumabas. Gusto nilang maghintay hanggang ikasal ang anak bago umalis, pero sinuko nila to para kay Yuri. Agad silang pinadala ng exorcist sa Nirvana. Nalaman ni Yuri ang balita mula sa shaman. Umaasa si Yuri na makita at mapasalamatan sila sa Nirvana. Umuwi si Kang Hwa at sinabi kay Minjung na ang yaya na sumundo sa kanila ay si Yuri, ang tunay na ina ni Seo-woo. Bumalik sa buhay si Yuri. Natuklasan ni Yuri na may multo na kumakapit kay Kyung-sang. Tinanong ni Yuri si Kyung-sang kung ano ang ginawa niya para dalawin ng multo. Natakot si Kyung-sang at sinabihan si Yuri na huwag siyang takutin. Noon pa man, takot na siya nang malaman na nakakakita si Yuri ng multo. Hindi niya maiwasang maniwala dito. Tanging pagkanta lang ang nakakaaliw kay Kyung-sang. Pagkatapos, pumunta siya sa bar ng kanyang asawa. Inakala ng asawa niya na ilang araw na lang at mawawala na si Yuri. Bigla siyang umalis at sinabihan si Kyung-sang na bantayan ng bar. Natakot si Kyung-sang at sinabihan ng asawa na huwag umalis. Kung aalis siya ngayon, hindi niya kayang bantayan ang bar ng mag-isa. Nagrenta ng bagong kotse si Hyunjung. Pinilit niyang isama si Yuri sa isang araw ng pahinga. Ito ang isa sa mga masayang sandali mula nang bumalik si Yuri sa buhay. Sobrang takot si Kyung-sang nang mag-isa siya. Nakita niya ang card ng shaman at inimbitahan ito sa bahay para sa konsultasyon. Hindi dumating ang shaman hanggang gabi. Nahuli ng shaman ng multo sa harap ng bar. Hindi makapaniwala si Kyung-sang sa nakita niya. Pagkatapos, umupo sila at nag-usap. Naging tagapagsali ng shaman sa pagitan ni Kyung-sang at ng multo. Tinanong ni Kyung-sang kung bakit kumakapit sa kanya ang multo. Sinabi ng multo na si Kyung-sang lang ang makakatulong sa kanya. Lumabas na ang multo pala ay isang sikat na baseball player. Pinatay ng kaibigan ng player para itago ang pandaraya sa laro. Tapos tinuring itong aksidente. Namatay din sa aksidente ang kaibigan dahil humingi ng payo kay Kyung-sang ang player bago namatay. Napaka-importante ng medical record na iyon para sa kanyang ina. Basta't ipakita ni Kyung-sang sa ina ang medical na record, hindi na niya ito susundan pa. Sa ngayon, di pa rin naniniwala si Minjung na patay na si Yuri, kaya't nagpa siyang alamin ng totoo. Maghapon na magkasama sina Yuri at Hyunjung. Nang aalis na sila, nakita sila ni Minjung. Sinundan sila ni Minjung mula sa bar hanggang dito. Umakyat siya para kumpirmahin. Nakita ni Minjung ang name tag ni Yuri sa harap ng pinto. Doon lang naniwala si Minjung na si Yuri nga ang tunay na ina ni Seo-woo. Ibig sabihin nito, mawawalan ng lahat si Minjung. Nakaupo si Yuri sa hapag kasama ang pamilya at kaibigan. Masaya siya sa matagal nang hinihintay na muling pagkikita. Napaluha rin ang ama ni Yuri. Pagbalik sa bar, sinabi ni Hyunjung na mawawala na naman si Yuri. Nagulat si Kyung-sang nang marinig ito. Dumating si Kang Hwa sa bar ni Hyunjung at narinig ang usapan nila ni Kyung-sang. Tinanong ni Kang Hwa kung bakit malapit nang mawala si Yuri. Nalungkot si Kang Hwa sa pagkamatay ni Yuri dati, ngayon mawawala na naman siya. Naisip ni Hyunjung na kung alam na niya, hindi naman masama, sabi ni Hyunjung. Basta bumalik si Yuri bilang asawa at ina, mabubuhay siya. Tinawag ni Kang Hwa si Yuri para mag-usap sila ng pribado. Pinunan niya ito sa pagtatago at sinabing napaka-cruel nito sa kanya. Sabi ni Kang Hwa, kung aalis siya ulit, mawawala siya sa pangalawang beses. Umiyak si Yuri, sabi niya gusto na niyang magpakalma at magbagong buhay. Pero nang makita niyang malungkot si Kang Hwa, nanatili siya. Sa huli, sabi ni Kang Hwa na kung makakabalik si Yuri, dapat siyang mabuhay. Bukod dito, alam na ni Minjung ang tunay na pagkatao ni Yuri. Umuwi si Kang Hwa para kausapin si Minjung, ngunit wala siyang masabi. Nagsalita si Minjung dahil sa pangangailangan. Sinabi niya na wala sa mga ito ay talagang sa kanya. Kung nabuhay muli si Yuri, iiwan niya sina Kang Hwa at Seo-woo. Yumuko si Kang Hwa at hindi na nagsalita. Mahina lang siyang humingi ng tawad, lalo itong nagpalungkot kay Minjung. Ang piloto, bunso sa tatlong multo, bumisita sa magulang kasama kapatid. Nakita niya ang larawan ng paggunita kay Yuri. Nagulat siya. Di ito ang naglinis ng kwarto niya kamakailan. Kaunti na lang ang natitirang multo sa punerarya. Halos lahat ay pinaalis na ng exorcist. Biglang dumating ang exorcist at nadaanan ng piloto. Natakot ang mga multo at nagsipagtakbuhan. Nakita lang nila ang exorcist na naglalakad patungo sa tatlong multo. Ang pilotong dumating para magbigay galang ay hindi pa nakakalayo ng lumingon at nakitang nakatayo roon ang exorcist. Nakaturo sa paligid. Iwinagayway ng exorcist ang tungkod at sinipsip ang babaeng multo. Narinig ng piloto ang exorcist na nagsabing gumagala ang kanyang mga magulang. Kaya agad niyang hinawakan ito sa kuwelyo.
Agad nawala ang dating kayabangan ng exorcist. Sa huli, sa gitna ng hiyawan ng mga multo, kinaladkad ng piloto ang nahihiyang exorcist palayo. Sa kabilang dako, inanyayahan ni Kyung-sang ang kanyang ina sa ospital para tulungan ang multo ng baseball player. Ipinakita ni Kyung-sang sa kanya ang medical na record ng baseball player noong buhay pa. Binanggit dito ang relasyon sa mga miyembro ng pamilya ng pasyente. Sabi ni Kyung-sang, gusto ng baseball player makipagbati sa magulang dahil may alitan sila. Noon, umalis siya ng bahay. Maraming taon ang lumipas, bumili siya ng regalo para ayusin ang alitan sa magulang, ngunit ng gabing iyon, siya'y pinatay. Kaya't inakala ng kanyang ina na may ginawa siyang katangahan, kaya lagi niyang sinisisi ang sarili. Sa sandaling ito, naunawaan ng ina ang intensyon ng kanyang anak. Doon lamang siya nakaramdam ng ginhawa. Para patuloy na mabuhay si Yuri, hinanap siya ni Kang Hwa para lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Una, gusto niyang palakasin ang ugnayan nila ni Seo Woo, ngunit bigla na lang tumigil ang ina ni Yuri habang namimili. Nakita niya si Min Jung na nag-iisang nakaupo at nalulungkot. Hindi niya mapigilan ang alalahanin ang mga araw na wala si Yuri. Noon, madalas pumunta rito ang kanyang pamangkin para maglaro. Nagkunwaring dumadaan lang ang ina ni Yuri at umupo sa bangko. Kalaunan, nahulaan ni Min Jung ang pagkakakilanlan ng ina ni Yuri. Matapos noon, tuwing nakikita ni Min Jung ang ina ni Yuri dito, dinadala niya si Seo Woo para maglaro sa parke. Para sa ina ni Yuri, isang biyaya iyon. Kalaunan, nalaman ng ina ni Yuri na hindi pala ito nagkataon, kundi nahulaan ni Min Jung ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, naunawaan din ng ina ni Yuri kung bakit nalulungkot si Min Jung. Kaya umupo siya sa tabi ni Min Jung at nagtanong, "Nakilala mo ba ako?" Tumango si Min Jung. Pagkatapos, sinabi ng ina ni Yuri na si Min Jung ang ina ni Seo Woo. Kaya siguradong naiintindihan mo si Seo Woo, tulad ng pag-unawa ko kay Yuri. Nais niyang sabihin na hindi na mangyayari ang kanyang inaalala. Ang mga salitang ito ang pinakamahalagang aliw para kay Min Jung. Nagpasalamat ang ina ni Yuri kay Min Jung at umalis na. Nang gumabi na, inihatid ni Kang Hwa si Yuri pa uwi. Sinabi niyang matagal siyang nagbakasyon at inanyayahan si Yuri sa dating posisyon. Seryosong sinabi ni Yuri na hindi siya makakabalik dahil naging sakim siya at pumunta sa shaman noong gabi. Ang unang sinabi ni Yuri ay gusto niyang mabuhay. Kailangan niyang tumira pa rin sa mga magulang at anak niya. Sabi ng shaman, mabubuhay si Yuri pero makakakita ng multo ang anak niya habang buhay dahil wala na sa mundong ito ang katawan ni Yuri. Si Yuri ay kapwa-tao at multo na ngayon. Kung mananatili si Yuri kay Seo Woo, hindi ito magiging normal. Kaya hiniling ni Yuri kay Kang Hwa na bitawan na siya. Bilang ina, ayaw niyang sirain ang kinabukasan ni Seo Woo para lang mabuhay siya. Sa huli, napilitan si Kang Hwa na tanggapin ang sitwasyon. Pag-uwi, sinabi niya sa natutulog na anak na ang magandang babae sa kindergarten ang tunay niyang ina. Umaasa siyang paglaki ng anak, mapapatawad siya sa desisyon niya ngayon. Sa oras na yon, nalaman ng shaman kung bakit nabuhay muli si Yuri. Kaya tumakbo siya sa templo at tiningnan ang mga papel ng dasal sa itaas. May isang papel na patuloy na nanginginig. Sa wakas, nalaman niya kung bakit nabuhay muli si Yuri. Kinabukasan, ibinalik niya ang card kay Yuri. Ito ang naging hiling ng ina ni Yuri. Nakasulat doon na gusto niyang makita ang anak kahit minsan lang. Mula nang mamatay ang anak, araw-araw siyang taimtim na nagdarasal. Gusto lang talaga niyang makita si Yuri kahit isang beses dahil sobra siyang nangungulila. Ang mga Diyos na naantig sa kanyang katapatan ang muling bumuhay kay Yuri. Tinanong ni Yuri sa shaman ang magiging hatol sa 14th na araw ng kanyang muling pagkabuhay. Sinabi ng shaman na ito'y pagsubok upang makita ng mga Diyos kung siya'y sakim o handa siyang isakripisyo si Seo Woo. Nang maunawaan ni Yuri ang lahat, nakaramdam siya ng ginhawa. Sa sandaling iyon, nawala siya ng walang pagsisisi. Naglaho ang lahat ng gamit sa kwarto ni Yuri sa bahay. Nakaramdam ng pagkabalisa ang ina ni Yuri. Mula nang mabuhay muli si Yuri, panaginip niya ito araw-araw na nagpapaalam. Sa huli, tumalikod si Yuri at umalis. Kahit matupad ang panaginip na iyon, masisiyahan siya. Sinabi niyang ngingiti siya at paalisin si Yuri. Sa oras na iyon, umuwi si Yuri. May itinanong sa kanya ang kanyang ina. Bago siya nabuhay muli, lagi ba siyang kasama ng kanyang ina? Nang hindi sumagot si Yuri, tila tama ang hula ng ina. Humingi ng tawad ang ina nang inisip lang niya ang sariling sakit. Hindi niya inasahan na laging nasa tabi niya ang diwa ng anak. Hindi dapat nakita siya ni Yuri ng ganoon kalungkot. Sa sandaling iyon, malapit nang iwan ni Min Jung si Kang Hwa. Nais din niyang ihatid si Seo Woo sa paaralan sa huling beses. Nakitang kumuha si Seo Woo ng bendahe at inilagay sa kamay ni Min Jung. Nakita ni Seo Woo na malungkot si Min Jung, inakala may sakit at tinulungan. Naantig si Min Jung sa ginawa ni Seo Woo. Niyakap niya ng mahigpit si Seo Woo. Pumunta si Yuri sa pub ni Hyun Jong. Sabi ni Hyun Jong, ito ang kadadala lang ni Min Jung para kay Yuri. Ito ang bracelet ng pagkakaibigan na binili ni Min Jung noon. Kahit kakaiba ang nangyari, tinanggap niya ang pagkakaibigan nilang tatlo. Nang marinig na gusto ni Min Jung maghiwalay, agad pumunta si Yuri. Sinabi ni Yuri kay Min Jung na huwag iwanan si Kang Hwa. Iisa lang ang dahilan kung bakit umalis si Yuri. Gulat na gulat si Min Jung. Naghalo ang kanyang damdamin. Hindi niya kayang iwan ang kaibigan pero hindi alam kung paano haharapin si Yuri. Pinuntahan ni Min Jung si Kang Hwa at sinabi ang nasa puso niya. Iniwan ni Min Jung si Kang Hwa hindi lang dahil kay Yuri, kundi dahil di siya binuksan ng puso. Nagsorry si Kang Hwa sa simpleng paraan para matapos na.
Sa lahat ng ginawa ni Minjong para kay Seo Woo, nagpasalamat siya. Hindi makapasok si Minjong sa puso ni Kang Hwa. Sa huli, sinabi ni Kang Hwa na biglang umalis si Yuri. Iniwan siya nito ng maraming pagsisisi. Ayaw ni Kang Hwa maulit yon, kaya ganoon ang trato niya kay Minjong. Sinabi ni Minjong na sa wakas, binuksan niya ang puso sa kanya. Bakit ngayon lang niya sinabi yon? Hindi na niya iiwan si Kang Hwa kailanman. Sinabi ni Minjong na paalisin si Yuri ng taos-puso, walang pagsisisi. 3 araw na lang natitira sa buhay ni Yuri. Isinulat ni Yuri ang listahan ng kanyang mga pinagsisisihan. Ang unang hiling niya ay tuparin ang pangako na maghanda ng barbecue para sa mga multo sa punerarya. Medyo nagtaka ang serbidor nang makita siyang nakikipag-usap sa sarili. Isinulat ni Yuri ang kanilang mga pangalan sa isang puting papel. Ito'y simpleng ritual na kailangan nila bago kumain. Noon, wala silang kahit isang tira sa mesa na makakain. Ngayon, sobra-sobra na kaya taos-pusong nagpapasalamat sila kay Yuri. Susunod na hiling ni Yuri ay gumanti sa mga tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagkain. Pangatlo ay ang mag-enjoy sa pang-araw-araw na buhay. Napansin ni Yuri na ang kanyang listahan ay puro pagkain kasama ang iba't ibang tao. Pang-apat ay magpaalam sa kanyang pamilya. Sa totoo lang, nagsulat si Yuri ng isang menu. Ang huling hiling ay magpaalam sa taong mahal niya. Ibig sabihin, malapit na ang katapusan at luha ng drama na ito. Nagcamping si Yuri kasama ang pamilya ni Hyunjong. Binigyan ni Hyunjong si Yuri ng liham na isinulat ni Minjong para sa kanya. Sinasabi na walang tapang si Minjong makipagkita kay Yuri, kaya sulat na lang ang paraan niya. Galit si Minjong dahil itinago ito ni Yuri at Kang Hwa sa kanya. May pagsisisi rin sa pagkawala ng kaibigan. Masaya si Minjong na nakilala niya si Yuri. Umaasa si Minjong na magiging masaya si Yuri sa natitirang panahon. Pangako ni Minjong na aalagaan niya si Seo Woo. Ang pinakainaalala ni Yuri ay ang kanyang anak. Kaya para sa kanya, ang mga salita ni Minjong ang pinakamahalagang regalo. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Yuri si Kang Hwa sa huling beses. Pinakamalaking pagsisisi niya ay hindi makakasama ang anak at asawa habang tumatanda. Umaasa si Yuri na magkakaroon ng magandang buhay si Kang Hwa. Kahit para sa anak, kailangan niyang maging masaya. Kapag nalulungkot, kailangan niyang tandaan na ngumiti na lang. Sinabi ni Kang Hwa na mamimiss niya ito. Iingatan niya lang ang masasayang alaala. Namumulaklak ang mga bulaklak sa bakuran. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Yuri. Nagpaalam siya sa anak na babae sa huling pagkakataon sa parke. Unang beses tinawag ng anak si Yuri na nanay, isang pamamaalam na nagpalungkot sa kanya. Bago umalis si Yuri, dumating ang shaman para magpaalam sa kanya. Sabi niya, kakaunti lang ang taong katulad ni Yuri sa mundo. Ang makapagpaalam sa lahat ay isang biyaya mula sa langit. Gayunpaman, may isang tao pang nawawala. Binigyan ng shaman si Yuri ng salamin para magpaalam sa sarili niya. Tumingin si Yuri sa salamin at nagpaalam sa kanyang sarili. Wala na siyang kakapit sa mundo at naglakad ng maluwag. Sa dulo ng pelikula, may 2 tanong daw sa langit. Kung oo ang sagot sa dalawa, magiging tao ka sa susunod na buhay. Una, masaya ka ba sa buhay na ito? Pangalawa, masaya ba ang iba dahil sa'yo? Subukan mong sagutin ito para sa iyong sarili. Sa huli, pinili ni Yuri na magpaalam at bumalik sa kabilang buhay. Hindi dahil sa siya'y hindi na mahalaga, kundi dahil pinili niyang gawin ang makakabuti para sa mga mahal niya sa buhay. Lumisan siya ng may luha, ngunit napapalibutan ng pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Batid na tama ang kanyang naging desisyon. Ang Hi Bye Mama ay nag-iiwan ng mga makapangyarihang aral sa buhay na ang pagbitaw ay maaaring maging pinakadalisay na anyo ng pagmamahal, na ang pagdadalamhati ay walang tiyak na takdang panahon, gaya ng tahimik na sakit ni Kang Hwa at malalim na pananabik ni Yuri, na ang mga step-parents gaya ni Minjong ay maaaring maging kasing totoo, kasing mapagmahal at kasing wagas ng mga tunay na magulang, na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyan at pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga taong mahal natin, at na ang paghilom ay hindi isang paglalakbay na mag-isa. Ito'y nangangailangan ng lakas, malasakit at presensya ng isang buong komunidad.